Pinagtripan. Pinagtripan ng mga bangag, mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo. Di ba natatandaan ninyo, mga kababayan, na lumaban na itong INC, mga kababayan, dito sa Marcos administration dahil sa malawakang katiwalian? At sa kanilang rally pa nga, mga kababayan, nangyari yung pasabog ni Amy na sinasabing adik si BBM, mga kababayan. O ngayon, mga kababayan, kinaladkad ng mga bata ni Bangag, mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo. Natatandaan nyo yung si Ramil Madriaga, mga kababayan? Na grabe, ang daming koneksyon, mga kababayan, ang daming koneksyon. Dinadawit niya si Tatay Digong, si Sara, si Pulong, si Mascarpio, lahat na, mga kababayan, dinawit niya. Hindi lang pala sila, mga kababayan, ang dinadawit niya, kundi pati na rin itong simbahan ng Iglesia, kinakaladkad na niya, mga kababayan. Nagkunwari pala, mga kababayan, na miyembro siya ng Iglesia. Pinapalabas niya na aktibo siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Gayong, nung kanila itong inimbestigahan, mga kababayan, ay hindi naman pala nila ito kasamahan. Liar! Liar! At kahit pa daw, mga kababayan, ipagpalagay natin na miyembro, which is hindi naman daw pala. Napag-alaman nila na later on hindi miyembro. Pero kahit ipagpalagay pa natin na kung miyembro daw, mga kababayan, ano naman ngayon? Bakit daw nila kakalad ka rin, mga kababayan, ang buong simbahan? At etong mga media, propaganda, talagang dinadamay ang iglesia. Panoorin niyo po, ha? Ito pong si Ramil Madriaga ay nachismis. Ramil. Na di umano ay pinuntahan pa raw ni BP Inday Sara sa kulungan para kausapin. Yun ang pinapalabas. Yan ang pinapalabas nila. Pero, buladas lang pala, mga kababayan. Lies and lies. Sara sa kulungan para kausapin. Yun ang pinapalabas. Yun daw. Pero yun naman chismis ang angulo na yun. Wala bang ano dyan. Walang confirmation. Doon po kasi sa kanyang panayam, Nelson. Sa abogado. Opo, na ano pangalan ng abogado? Si Attorney Palad. Mamaya, hanapin ko. Oho. Parang Ito Inday abogado Palad. ito ay kinapanayam Ramon, ng isang Raymond Palad. abogado po ni Ramil Madriaga na in-interview ito sa isang Mahilig programa magpalad, sa mga kababayan. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po. Opo, nakabilanggo po ito doon sa BJMP facility sa Bikutan. Kasong kidnapping for ransom. Ayan, ang kaso po niya, kidnap for ransom. Ano, ha? Ngayon po, sinasabi nitong kanyang abogado na ito daw si Ramil Madriaga. Attorney Raymond Palad. Si Inday Ayan, Palad. Attorney Raymond Palad. Sinasabi nitong si Attorney Raymond Palad Ay, na ito nako. daw si Ramil Madriaga ay isang aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Grabe, pati iglesia, dinamay, mga kababayan. Halata na masyado. Marami na masyadong mga kababayan. Instances, ito si Ramil. Talagang sapul ang lahat ng mga kalaban ng mga bangag. Kalaban niya si Sara, kalaban nila ang iglesia, pangdudungis ito sa iglesia, mga kababayan, at the same time. At Nelson, mga Ay, kababayan. nako. Ano naman ang dahilan at kailangang iugnay pa roon? Para Actually, yun nga po, damay ang iglesia. Yan ang purpose, mga kababayan. Isipan ko at ni Nelson at ang ating mga kababayan, bakit kinakailangan pang banggitin nitong si Attorney Palad kung aktibo o hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon Para sa itong akin, si Madriaga. Irrelevant, mga kababayan, kung iglesia, katoliko, o ano ba ang kanyang mga kababayan. Hindi naman ibig sabihin na andyan ka sa isang relihiyon, mga kababayan. Banal ka na o ano man. aktibo o hindi aktibo. But ang gusto kong malaman, bakit kinakailangang iugnay pa kung anong relihiyon Gusto nilang kalad ka rin ang pangalan ng iglesia na naman, mga kababayan, dahil nagrally Nagrally laban sa kanila. Tapos doon pa sinabi, mga kababayan, na bangag si BBM sa rally ng iglesia nung sinabi ni Amy Marcos. Doon pa pinasabog. Madriaga. Oho. May Ganti. angulo si Nelson yan. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko, dahil kapag Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin nila. Oho. Makakadagdag sa kanya. Yung credibilidad. Ayun. Pero kasiraan din ito sa iglesia, mga kababayan, pag nagkataon na isang kidnapper, kriminal, mga kababayan, nasa hanay ng iglesia. Talagang mga kababayan, in-stress out nila ang relihiyon, which is irrelevant naman. Naman ang sabihin niya ay maingat niyang gagawin ito. Maaring makadagdag ng kredibilidad kung totoo
na siya ay miyembro nga ng INC. Ang problema, chinek po namin ng records, wala po sa membership roster ng INC si Oo, Madriaga. di ba? Wala naman pala sa listahan. Yan, Parang taong Baka tiniwalag na yan. 23 pa yata siya inalis sa talaan ng So inalis na pala mga kababayan. So, hindi na aktibo. Nanluloko na naman mga kababayan yung abogago. Iglesia ni Cristo. Kaya kung sasabihin po ni attorney na siya ay aktibong kaanib o miyembro ng Iglesia ni Cristo, mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Sen. Hindi, Obviously. Saan punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangan banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang relihiyon. Ang context po kasi ay ganito. Tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail. Oho. O gusto nyong ilipat sa ibang lugar. Ang sabi ng abogado Saan magpapalipat? ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. At yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Lalo na yung isa rito, dito din nakabilanggo yung Angel Manalo. Kaya okay ho sila rito, magkakasama na sila rito. Which is false. False. po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tiwalag kung naging miyembro man mga kababayan, malamang na tiwalag na. Talagang dinadawit nila lahat mga kababayan itong mga kumakanti sa kanila. Paano magiging aktibong miyembro kung sila nasa loob ng pasilidad nakakulong? Oo, at pagka napatunayan Yan kasi nga, nagkasala, itinitiwalag Kapag ka nakakulong ka, palagay mo nang naging miyembro. Kasi Opo. hindi ko kilala yan Halimbawa, naging miyembro nga, Nelson. Hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka Opo. Alam naman nila na ang isang Diba? aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, marami tayong gawain na kinakailangan mag-participate ang bawat miyembro. Parang yan mga kababayan, kung hindi ka simba ng ilang beses, mawawala ka na sa listahan nila. Di ba? Opo. So kapag hindi mo na nagagawa yun, Yan hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Yes. Maaaring sabihin mo aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari Nawawala sa'yo ka na dahil sa rooster. Hindi mo na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Kaya ako nagtataka, bakit kinakailangan angguluhan niya ng ganun? Ba't niya kailangan i-connecta doon? yung magiging aktibo o hindi aktibo. Gusto Hindi kalat yun ka rin Ang importante sa akin. Nakalat ba't ka may rin ang pinipilit pangalan na ng iglesia? angguluhan na siya'y Nagrally daw kasi kayo dati o naging Iglesia ni Cristo member, hindi ba? Opo. Yun ba'y makakatulong sa depensa mo sa kanya o paano ba ang gusto niyang palabasin? Mukhang una, Sen, ako sasagot, mukhang wala namang may tutulong sa kanya yun. Ano? Kaya nga. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo Tama di ba? po. Misa nga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako, nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo. Pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya patayan, Opo. si Oo nga mga kababayan, pag mayroong insidente na involve ang Muslim, talagang minimension, isang Muslim ang ganito, ganyan. Bakit? Kung Kristiyano mga kababayan, sinasabi ba? Isang Kristiyano, nanaksak. Hindi naman, di ba? Merong hindi patas na pag mga kababayan, pagbabalita din sa anong pangalan ganyan. halimbawa, si X, Opo. isang Muslim, sabi gano'n, ay nahuling pumatay ng ganito o Nanakaw, Sa isang nanaksak. pagdinig namin, nagreklamo yung isa sa mga Muslim Oo. Sweeping kasi yun, Sen. Oo. Bakit pagka merong patayan at merong Ganyan talaga. ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Sabi niya, no? Opo. May katwiran naman siya Bakit hindi nyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo sinasabi ganito? Sabi niya, matatanong. Dahil magkatabi kami. Opo. Tama rin naman, huwag mo nga angguluhan ng gano'n dahil wala namang connection yung kanyang Relihiyon. naging relihiyon kung Opo. sakasakali. Dahil mga kababayan, parang hindi naman connect, no? Sinisira lang mga kababayan. By the way, mga kababayan, yung relihiyon, di ba, ang sabi ng mga kababayan na wala yang connection sa iyong salvation talaga.
No religion can save you. Ang tanging makakapag-save daw sa'yo mga kababayan ay ang sarili mo mismo at ang paniniwala mo. Tama. Unless meron siyang gustong palabasin. Aha. Well, baka ikatwiran ni nung attorney Palad. Hindi, yun ho sinabi si sa akin. Palad ng, pa more, Palad pa kliyente ko na more. siya daw ay aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi naman makakatulong sa depensa mo, halimbawa, Ayan, opo. at lalong baka makasira, muna dapat inimbestiga. Paano ka naging aktibo kanya? Ayun, Sana nakakulong ka, aktibo ka ba? Bakit sinabi ko ito, masisira tayong dalawa nito. Sana pinagana din ni attorney isip niya. Wala na, nalaglag din Kasi sa kung ako ano. yun, Oho. paano ka naging aktibo nakakulong ka? Oho. Hindi ba? Tama. Hindi ka pwedeng maging aktibo kasi hindi ka na pwedeng mag-participate sa mga aktibidad Gusto lang nila kalagkarin ng iglesia. Yan lang. na nakalatag sa inyong relihiyon. Ayan. So Opo. pagka kinuha ko yung linya mo, pareho tayo masisira. Ayun. Huwag na lang. Hindi ko nasasabihin yan. Ang masaklap nun, Sen, aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Hindi pala. Hindi ho talaga siya Ayun miyembro. na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, ano nga ang kanyang gustong mangyari, bakit pati yung kung ano man ang Yun talaga mga kababayan. Gusto lang sirain. Sirain lang ang iglesia dahil ganti ito ng mga bangag mga kung ano man kababayan. ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkot Alam nila na walang patutunguhan ito mga kababayan ha. Itong mga kanilang mga buladas mga kababayan. Pero propaganda nga ito eh. Obvious na kasinungalingan mga kababayan. Yun palang sabi ni classmate niya si VP Sara. Sa law, wala na. Ang lahat ng ito mga kababayan, tripping na naman ng mga bangag. Tripping. Kahit ano ang kanilang sasabihin mga kababayan, gagamitin nila yan sa kanilang propaganda. niyang religion. Bakit kinakailangang i-connecta mo yun? Hindi man makakatulong sa depensa mo yan. Kaya nga, tataka din ako doon kay attorney kasi malayo naman yung tanong. Bakit niya naisabi yung pati relihiyon ng tao? Eh, no? Maring sa tingin ko, umahanap ng mga kakampi. Alam mo naman, di ba, pagka... Baka i-expect sila mga kababayan nakakampihan. Kakampihan ng iglesia. paano magkaisa ang mga miyembro ng iglesia, akala niya siguro ay Kahit madaling pa siguro mauto. Kahit pa siguro aktibo mga kababayan na na miyembro, kapag mga ganyang klaseng tao mga kababayan, walang kakampi. Iglesia ka man o hindi. Akala niya, ang buong akala niya, kung mo halimbawa naging iglesia, Opo. palagay mo na naging iglesia. no? Opo. Ang iglesia ni Cristo ay bigla na lamang gagawa ng paraan para suportahan siya kahit mali ang ginawa niya. Ganun ba? Ganun ba yung Baka paniniwala yun ang niya? iniisip niya. Baka, umasa mga kababayan na pwedeng maging ganyan. Maling Malaysia Opo. to. Hindi kasi tayo Nagbabaka kumakonsensya, sakali. no? Oo. Kahit pa sabihin nating aktibong miyembro ka, Baka pero may sakali ginawa pa kang mo. mali, itinitiwalag po Oo. sa So, iglesia. ang nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang iglesia ni Cristo. Ayun. Opo. Konti. Sana po, maliwanagan kayo. Doon sa ating mga kababayan na nakapanood, wag ko kayo maniwala. Basta kakalad ka rin ang pangalan po ng iglesia ni Cristo. Kinaladkad. Anyway, Sen, lipat tayo ng ibang paksa. Sana ho'y naging malinaw yan sa lahat. Doon sa mga nagtatanong po ako sa isyong ito. Puntahan na natin, Sen, ito pa po isang mahalagang bagay, yung BICAM. BICAM, Mukhang nagtagumpay na pala at congratulations po. Kayo ba'y masaya rin, Sen? Sino nagtagumpay? Ang scam! Tagumpay ang scam! Ito, Sen. Anong tagumpay bang... Hindi ba kayo naniniwala rito? Oh. Ito, babasahin ko lang. Opo. Tinapos na ng BICAM Conference Committee ang deliberasyon sa panukalang budget sa susunod na taon. Alas 2:22 Madaling araw ng na, no? madaling araw ng aprubahan ng BICAM ang General Appropriations Bill. Kasama sa inaprubahan ang pagpapalit ng listahan ng Farm to Market Road ng DPWH na abot ng 8.9 billion. Bukod pa dyan, ang 33 billion pesos na budget para sa FMR na naunang inaprubahan ng BICAM noong linggo. Mayroon din itong kompletong detalye gaya ng coordinates o eksaktong lokasyon at tugma daw po sa regional priorities pantulong sa mga magsasaka. Ayun. Ewan lang natin. Anong pagtatagumpay ron? So, approve. Mga kababayan, andun pa rin ang kurakutan mga kababayan sa 2026 budget. Bakit natin nasabi? Yun nga mga kababayan,
na sa halip na mabawasan, lumaki pa lalo mga kababayan ang 2026 budget kaysa sa 2025. Oh. Ano po yung 6.793 trillion Oh? sen? Bakit Meron na sobrang tayo laki pa rin? itong, Hindi, ano Kung sinabi nagbawas ng ng mga kasama? kickback. Meron ba silang... Ito, pakinggan natin. Yan, yan. Sila ba Oh, yung hindi kasi nagpa-membro na si Marcoleta mga kababayan sa BICAM siguro. Hindi na siya pumunta. nagpahayag ng approval? Sinabi ba nila na ito po, saktong-sakto? Oh, nagsapasalamat pa nga si Gatchalian. Ay, salamat! Oh, pumasa ang Kung ang DPWH. inaasahan namin, kami pong mga kumakatawan sa Senado Aha. ay malinaw pong nagampanan namin ang aming mga tungkulin. Naayos namin po, sang-ayon po sa aming pagkakaisa na pagsulong po ng aming gustong mangyari, ay halos 99% po ng aming gustong mangyari ay yan po ang kinalabasan po ng aming pagtatalo rito sa BICAM. Ganun ba yung sinabi? Parang ganun, sen. Ibinulot yun. Sino nga nagsabi? Wala sinabing ganyan. Basta success lang daw mga kababayan. Binalita lang nila na Success ang kanilang pagpapalusot na naman ng mga kababayan ng mga pondo. tapos na yung... Parang pinalita lang, BICAM. natapos na. Oh. Pero maligaya ba sila? Mission accomplished. Talo ang taong bayan. Kahit anong sabihin nila mga kababayan, ang talo dito taong bayan. Diba? Meron bang nagsabi sa kanila, kami po'y masaya. Ako naman- Sapagkat yung pong ayos, Yung mga buhaya lang, ang dami figura insertion. ng budget ng 2026 na inaasahan namin ay talaga pong naipaglaban namin. Ganon ba ang kanilang pagsasalita? Well, hindi naman... Kasi kung nabalik lang yung FMR, nakita naman natin na... Naglagay siguro kayo ng mga ilang tunay na coordinates, pero hindi lahat. At ang alam ko dyan, ang daming school classrooms ang nakalagay. Sa kabila ng walang kakayahan talaga, wala silang naipundar na yung absorptive capacity, maski na yung LGU na tutulong kung paano maisasakatuparan lahat ng classroom na to, walang kahandaan talaga, walang guidelines. Pagkatas hindi naman yata nasunod yung aalisin lang. Bakit napakarami pa rin ng AX tsaka tupad at tsaka Maix. yung MyFIF? Maupo. Bagong pangalan na naman yun. Kung dati Maix mga kababayan, ngayon Maix Fib, parang naging iPhone Pro Max. Sino kinu-question Ang pinag-uusap, ako nga, Dati iPhone lang, ngayon mayroon ng iPhone Pro Max XL. lang, wala naman ako ron. Mabuti na lang, wala rin ako ron. Kasi ang aking gustong mangyari, alisin na natin lahat ng mga subsidies na yan. Ang una kong gustong tirahin dyan, yung AX, yung tupad, Yan no. dati MAIP, ngayon MAIFIF. Itong Di mga ba? walang kwenta. Dahil sa yung subsidy na yan, hindi malinaw na talagang napupunta sa lahat ng dapat kapuntahan. Ang aking panukala, sa bagal naman kasi ng gawain namin sa Senado rin. Opo. At siguro pero itong susunod na taon na to, January pa lang siguro, ilalatag na natin talaga yan. Sinasabi ko sa kanila na, tingnan mo na lang itong MyFIF na to. Ano na ibig sabihin ng MyFIF? Nelson, yung kapatar mo. MyFIF. Opo. Medical assistance for indigents. Dati kasi MAIP lang yan, MAIP yun. Financial blah blah blah. Opo. Bla bla bla. Paano? Sinasabi nga natin, kapag hindi mo naman nilagyan ng maraming pasilidad ang mga LGUs na ngayon ay kinakasangkapan din, ilalagay mo dyan, kunwari yung lahat ng budget, wala namang gamot, walang pasilidad, wala rin doktor. Ano naman ang mapupunta riyan? Magiging paraan na naman ng bagong corruption yan. Lalong-lalo na yung Nanakaw na AX. naman. Wala Nakawan namang to the box. guidelines. Samantalang Samantalang yung ating panukala dyan, ang sinasabi natin, yung kumukonsumo ng 200 kilowatt hours per Ayaw month. nila yan. Ayaw nila yan. Dahil hindi sila makakapangurakot yan Kasi automatic na mapupunta sa tao mga kababayan. Ayan. Ilibre na nating lahat yan. Ito sigurado ito, mapupuntang direkta sa kanila. At hindi na dadaan sa mga congressmen Yan. at sa mga senador. Bakit ba gusto pang padaanan sa amin? Para bang kami ang sikat, parang pera ba namin ito? Hindi, pera ng gobyerno ito Idiretso mo na sa kanila.
Kesa naman, congressman kasi. Ayaw lalo nila na- eh. Siya mag-aabot eh. Siya opisyal. Dapat pa ba, mga kababayan, dadaan pa sa kanila. Gusto yan. Gusto nila mga kababayan, pork barrel style. Oo. Parang may utang na loob ka na. Wag niyo kong kakalimutan na malapit-lapit na Yes. naman ang ganito. Ayoko yung ganon. Oho. Pasikatan ng pasikatan, pare-pareho namang hindi natin pera yon. Ipamahala na natin sa mga ensya na didiretsong ibigay sa lahat ng tinatarget. Oho. So, halimbawa, yung sinasabi kong 200 kilowatt hours per month, palagay mo, average yun ng 2,500 pesos per Yes month. po. Oho. So, yung 2,500 na yan, Yung natipid na yan, yung natipid na yan mga kababayan. As good as ayuda na yan na sana ibayad mo sa kuryente. Ayan. monthly, dumidiretso sa mga households Oo. na kumukonsumo ng ganong kalaki o kaliit na kuryente. O sila na ngayon ang bahalang gumawa ng paraan mula doon sa kanilang subsidy na yon. May makakabili na ng konting gamot dyan. Di ba? May Opo. pagkain na sila rito. Pantulong na po yun talaga, Sen. O ibig sabihin, diretso sa kanila, walang korupsyon, walang pasikat na politiko, ganun ang gusto ko mangyari. Oho. Kaya nga, O, no? ngayon, dinadagdagan na naman ng AIX, nadagdagan na naman ng tupad. Isipin nung tinanong ko sa kanila, kung totoong napupunta ka ako ang lahat ng napakaraming interventions na ito sa mga mahihirap, bakit itong survey na ito na naman? Yan. Survey. Opo. 47% to 57% ng ating mga kababayan ang nagsasabing mahirap pa kami. Hanggang ngayon. Oho. O kailan po ito palagay mo Budol, 2022 yung AKAP, yung AX. Oho. O bakit ngayon ay higit sa kalahati mahirap pa rin? Walang 22 walang to improvement 27%. Ito pa yung mabigat eh. Oho. 22 to 27% are experiencing involuntary hunger. Ito Yan. yung mabigat dito, Nelson. Opo. Pag sinabi mong involuntary hunger, gusto niyang kumain. Talagang gusto niyang kumain. Oho. Sino ba nang ayaw kumain naman? Eh, siyempre ho, walang tanggol. Wala siyang makakain. Walang makakain. Kaya kailangan natin kumain din, Nelson, para tayo mabuhay. Ay, tama po kayo. Oho. Hindi tayo nabubuhay para Para lang kumain. kumain lang. Oo. Mhm. Kailangan makakain ka. Ngayon, they are experiencing involuntary hunger. 22 to 27%. Nasaan na ngayon yung mga AIX na yan? Nasaan yung mga tupad? Wala. Nasaan yung mga AKAP? Ay, ito tayo, maipip na naman. Mm. Kung ano-ano na lang acronym ang ginagamit eh. Ibig sabihin, hindi talaga pumupunta doon sa mga taong mahihirap na dapat doon mapunta lahat ito. Akala kasi- 200 billion mahigit ito. Akala Per kasi year. namin, Sen, targeted yan, di ba? Target tukoy lang nila, hindi pala ganun. Tinatarget talaga. Oho. Ang problema, sa bulsa nakatarget. Talaga. Sa bulsa nila nakatarget mga kababayan. Oo. Hindi, tsaka, Ang mahirap dito yung politiko kasi yung nakikialam eh. Ayun. Ba't kinakailangan dumaan sa amin? Ako ayaw ko eh. Meron kami pinadadaan sa amin yung guarantee letters. GL, opo. Parang nahihiya ako sa ganun eh. Opo. Talaga, no? Oo. Ang kapal ng mukha. Bakit pakikiusap pa sa inyo? May diretso na po sa mga ospital na qualified para doon na po kayo pumunta, doon na po. Ayan ang andyan na ang mga kababayan, yung malasakit center sa mga ospital. Yan na lang ang kanilang mga kababayan, pagtibayin, bigyan ng pondo. Ngayon mga kababayan, parang nilumpo pa dahil maaalala daw ng mga Pilipino si Bongo. Diyos ko, Lord. Kayo ganito. Hindi, kailangan pupunta sa opisina Wala nga namin. si Bongo doon. Sir, Trabaho niyo pa ang yun. gusto po Pipila nila pa, eh. Nakakahiya yung ganun eh. At ang malungkot dyan, Sen, pag naubusan ka ng pondo, hindi mo paliwanag, wala na ho kaming pondo. Akala ng tao, pinagdadamutan ninyo. Oo. Di ba? Masama pa loob. Sa totoo lang, hindi namin katungkulan yun. Yan, tama kayo. Dapat Talaga. ipamahala na sa mga hens. Wala na nga mga kababayan, once na matapos to sana yan sa sa Kongreso, ang paggawa nila ng budget. Wala na silang hold dapat dyan mga kababayan sa implementasyon. Dahil ando na yan sa executive dapat. Pero bakit dadaan pa? Kailangan pa ng guarantee letter, Diyos ko Lord. Na diretsong pupunta. Kaya lang, ang problema, yung ahensya naman, napakatagal naman nilang ilagay sa... Kaya nga gusto ko, diretso sa kanila. Opo. Pero kami, Sen, kaya ko naman bunungad sa na masaya. Ang alam kasi namin, kapag ka naipapasahan nyo po ang pambansang budget, may dapat masaya ang mga mambabatas. Una, bago kayo napunta ng bahay ka, meron tayong mga watchdog. Sabi nga nung isa yung Wala, dog lang. Mga asong ulol. samang senador. Di ako papayag Daming dyan. dog. Kung may babagoy pa sila, may mga papalusot pa dyan. Aba,
magkanya-kanya na kami. Hindi po pwede sa Kasi akin yan. narinig ko, nag-aaway-aaway sila, Oh. kaya lalo akong nalungkot. Sabi ko, tingnan mo nga, ito na naman kako, ayoko narinig. Ganun ho ba? Hindi ba? Oh. Bakit ba't nyo pinipilit ito? Wala naman sa NEP, sabi nung isa, di ba? Oo, dinulusot sa akin yan. Salamat, thank you for your lecture. Sabi nung isa naman, I am not lecturing, sabi naman nung isa, sinasabi nila. Kung Away na this, ito ay presidential budget ito, Oo. dapat nagsimula sa NEP. Tama po, oo. Hindi ba? Kung sabagay, tama naman yun eh. Oo. Inalis na ninyo yung ganito. Inalis nyo yung ganito, sabi naman nung sa... paano na yung ganito, sabi naman nung mga iba, sa Oo. baba. Buti nga, wala tayo ron eh. Magtatagal mga kababayan. Dahil hindi talaga papayag si Senator Marcoleta ng mga budol-budulan mga kababayan ganyan. Sigurado pinag-aadya na rin tayo ng pagkakataon. Hindi, pero Hindi, una. pero may nangako doon na hindi ko pa lalampasin ito. Basta't ako, pagka ako'y nandito, sasalain ko lahat ito, hihimayin ko lahat ito. Nako, Pero nagsalita sa amin, Totoo, di ba? oo. Yun ang gusto kong magsalita ngayon. Sasabihin niya, Nahimay ba? kung ano po yung pinlano namin, Yan. na talagang hihimayin namin sang-ayon sa pagkakaintindi namin na isang budget na makatotohanan, isang budget na tutugma sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Kami po ngayon ay masaya dahil 99% po ng aming kagustuhan Yan, nasunod. na Nako. ipaling namin sa kagustuhan namin. Meron ba nagsabing gano'n? Well, mukhang wala, Sen. Ito ang statement nila, Sen. Yan, sige, yan. Maganda yan. We, in the Senate leadership and Wow! majority, We! welcome the BICAM approval of the 6.793 trillion pesos Wow! national budget for 20 Kapal na mukha, uutangin mga kababayan ang 2.7 yan ha, uutangin. Tandaan nyo, utangin mga kababayan. 2026. Oh. And we call it the most transparent Diyos ka! in recent memory. Bayan pa. Ay nako, sila lang din ang nagtag mga kababayan, the most transparent daw ang mga animal. Because the public saw every step in Ay, wag kami mga buhaya. full view. The public, The public saw- Ulitin mo muna yun. Because Ay nako, mga saw budol. every step in full view. Every step. Ba? O, kitang-kitang teka, ano din. teka, oh. teka. Kapal ang Tagalogin mo pagmumukha nga yun, nyo. Oh. Lahat ng mga hakbang nakita daw ng publiko mga kababayan. Ang publiko ay nakita nilang sa kabuuan. Bawat hakbang. Bawat hakbang. In full view. Opo. Full view daw. Oh. From committee briefings to plenary debates Mula dun to sa- the BICAM itself. Tatanungin ko, Kabuuan nakita talaga. nyo ba? Kayong dalawa, in full view. Nakita nyo ba? Grabing mga kababayan, made up na yun. Committee briefings? Oo. Hindi. Nakita nyo ba na yung mga foreign assisted projects kung paano kinat ng 75%? Di Nakita ba? nyo? Anak ka ba? Parang Na- O Cut. ano mangyayari doon sa mga flood control, metro flood na ito ay flagship ito ang mga foreign assisted projects. Ano na nangyari sa Pasig Spillway? Ano na nangyari doon sa Laguna Debay na panukala na spillway? Boss. Ano nangyari sa Cavite to Bataan na bridge? Ano na nangyari sa Negros Mactan Rehabilitation? Wala na mga kababayan. And then, bakit mataas pa rin ang ang budget? Dapat mababa na dahil kinaltasan na eh. Nilipat na nila. Nasaan? Saan ninyo nilipat? Dapat, mga kababayan, nagkaltas sila ng 1 trillion o 2 trillion dahil 2.7 trillion ang ating utangin. Hindi na tayo sana mangungutang dahil kung nag-cut off sila ng kickback mga kababayan. Andun pa rin eh. Diyan ba sana? Nasaan ang mga Andun metro pa rin. subway, yung north-south? Yan. Wala na. Yung Mindanao Railway, wala. Connector train, a Hindi mo commuter pinondohan train. yan? Naku po. Hindi, tinapyasan Mindanao Railway, zero. 25% eh. Oh, So laki. nakita nyo ba ito? Napakalaki. Oo. Parang hindi ko po... Bakit pagka yung foreign assisted, tinatapyasan? Alam mo, ang nagiging negatibo dito, pagka foreign assisted, nawawalan tayo ng intiwala ng mga kausap natin eh. Siyempre po. Halimbawa, maski kayong dalawa lang, tayo lang tatlong magkausap. Opo. Sasabihin ni Nelson sa akin, magsusumbong. Opo. Sir. Sir, sabi niya, napag-usapan na natin tatlo. Si Nelson naman, pinipilit niyang tapyasan nyo. Siyempre may nasasabi. Gano'n. Siyempre po. Mayroon na yung usapan mga kababayan dahil yung gagawa sa
railway, sa mga tulay o ganyan-ganyan. Wala kayong budget. Parang traidor sa usapan mga kababayan. And then, kung gagawin na later on, iba na ang presyo, doblado na mga kababayan, mahal na. Nag-usap-usap na tayo eh. Oo. Bakit kinakailangan mangyari yung gano'n eh? Yung mga foreign governments, nakipagpirmahan sa atin. Yun nga. May MOA yan eh. May MOA yan eh. Yes po. oo. Saka may Alam mo- schedule yan, Sen. Ang kagandahan nga pagka foreign assisted, ito, kung ikukumpara mo sa ating mga local projects, sila may feasibility talaga eh. Yes. Yes po. At saka Malalim yan. Baka itong mga foreigners, mga kababayan, hindi papayag sa kickbackan sa mga SOP ganyan dahil nothing to lose sila, nothing to gain sila dito mga kababayan. Pupunta pa sila dito para magpalugi. Ibang bansa na lang sila. Hindi siguro makaporma mga kababayan itong mga korap. At saka yung nagmo-monitor Ayaw talaga nila dyan. Lalo na kung ang pag-uusapan yung mga project ng JICA. Dapat kasi talaga makukumpleto. Walang ghost project mga kababayan basta foreign assisted. Pagtitiwalaan mo talaga yun. Quality Bidding pa lang. sir. Japan Dito, pa eh. ano mangyayari Japan rito? pa. Madidelay ang project. Alam mo mangyayari rito? Tayo pa yung magbabayad ng may penalty ito. Grabe. Malaki Breach ang of penalty contract. dito. May default, ano ho? By the Tapos, billions. Yan. Mauunsyami pa sa atin ang kontrata nating gobyerno. Bangag talaga, Ano no? kaya reasonabling doon? Dahil Kaya nga sinasabi ko, ito ba nakita ng mga Isang kasama ko? kabangagan. Oo, ang nakita nila. Bakit lumaki na naman ang AX? Oo. Bakit lumaki na naman ang tupad? Alam niyo- Bakit lumaki na naman yung maipip? Samantalang pinag-uusapan natin sa briefing, sinabi ko na nga na hindi talaga pumupunta sa kinauukulan. Anong katunayan? Hanggang ngayon nga, mahirap ang tingin nila sa sarili nila. Totoo. 57% ng ating mamamayan, ang sabi mahirap. nila, mahirap pa rin po kami. Nako. Isipin mo yun. Bagay, narinig ko rin mismo kay SP Soto, diba? Parang tutol siya sa may political patronage. Ayaw daw niya ng ganun eh. At sa Bakit niya pinasa? Pinasa pa rin niya mga kababayan. Siya pa nga ang Siya pa binanggit nga ng ang DPWA, siya mga pondo na pinag-aaprobahan nila. nag-effort mga kababayan na Pero tahimik probahan ng tahimik dun maifib. sa Binanggit nyo, Sen. Foreign assistant. Hindi nabanggit yan. Yung foreign assisted, wala. Yung Kasi mga kababayan, akala ni Bangag na siguro sa isip ni Bangag, ako foreign assisted, that will take years and years. Hindi yan matatapos sa termino ko. Samantalang, marami naman akong mga pending na foreign assisted ngayon na aangkinin ko na lang. O kagaya ng mga Bukana Bridge, mga kababayan, yung mga build ni Tatay Digong, aangkinin na rin niya. Kawawa ang susunod na presidente, mga kababayan, na walang magiging proyekto, mga kababayan, na mag-o-open sa kanyang termino dahil walang sinimulan si Bangag. Yung AX, wala rito sa statement. O kaya nga, paano nila sasabihin, we welcome. Anong we welcome? Welcome the welcome Kabangagan. Ang gusto ko yung magsabi ron na yung tumatayo doon na hindi ako papayag na lalagpas sa amin itong paghimay na ito. Yun ang gusto kong marinig. Lumagpas po, Sen. Oh. Lumusot. Hindi lulusot lahat yung mga yan. Wala na kaya mga flood control na yan, mga ganyan. Naku. Nawala nga yung Sa halip na i-cancel ang korupsyon, mga kababayan, hindi naman masama ang flood control dahil kailangan natin talaga, mga kababayan, ng mga flood control. Lalong-lalo na dun sa mga example sa Cebu, nasira ang kanilang mga mga kababayan dahil substandard. Kailangan yung palitan ng mga pulido na mga kababayan na wala na talagang wala nang palya. Paano na yan? Ziniro na, mga kababayan. flood control, dumami naman yung AX. Napunta na po tuloy sa ayuda. Busy. AX. Kasi, ano yan? Ayuda! Yan nga, sabi natin mga kababayan na dapat bumaba ang budget dahil nagkaltas sila ng nagkaltas Kuno. Pero mataas pa rin. Okay. O utang pa rin tayo ng 2.7 billion. Yan, gusto ko yung tindahan lang na maliit. Marami kang garapon Sari-sari Iba-ibang store. klaseng candy ito Garapon. Old school talaga ito si Senator Marcoleta. Garapon. Di ba? Yung mga candy, mga kababayan, nakalagay sa garapon dati. May candy ng inchik. May May candy ng hapon. May bele ko. May champoy. May Kiamoy. Nilagay mo lang, pinagpalit-palit mo lang. Sampalok. Yung bobot. Ang daming makindi, mga kababayan. Yung Bazooka.
Yung garapon eh. Oho. O, inalis mo rito. Teka, nakikita ka ni Nelson to. Lagay mo doon sa may bandang huli. Binago lang yung pagkakaayos. Ano? Nirisapol lang eh. Saglit lang, Sen, ha? Ito hong paalala ng DOH, bukas. Yan. Muli pong pinalalahanan po ng Department Wala na kami dyan sa paalala ng DOH. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.